Maraming salamat sa panibagong araw na binigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa bagong lakas, Panginoon. Maraming salamat sa iyong biyaya, God. Karapat-dapat ka ng puri, O God, at pasasalamat. Sa oras na ito, Panginoon, kami lumalapit at papakumbaba sa iyo. Humihiling ng kapatawaran, O God, sa lahat ng mga nagawa namin. Di mabango sa inyo, Panginoon. Pagkalinisan niyo po kami, Panginoon, para malaya akong kumilos sa oras na ito, God. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, kumilos ka. Kumilos ka, Panginoon. Mula sa aming awitan hanggang sa pakikinig na iyong salita, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Manatili ang iyong salita. At sa lahat ng matatayo, Panginoon, dalangin namin. Samahan niyo po. Anoint them with your fire, with your spirit, Panginoon. At ikaw ang makita. Lord, dalangin din namin, Panginoon, na ma-enjoy namin ang presensya mo sa oras na ito. Pinupuri ka namin. And we thank you, Father God. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, espesyal yung araw na ito dahil hindi lang tayo sama-samang magsasamba sa ating Panginoon, kundi ipinagdiriwang din natin ang ating Pastor's Appreciation. Ayan. So, sa ating pagtatapos ng ating service, we invite you na lumapit at personal na batiin natin at pasalamatan ng ating mga pastor at iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal at panalangin. Hallelujah. So ngayong umaga, sama-sama muna tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sabay-sabay natin sambahin ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri.
pasalamatan ating Diyos. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Let's declare! Purihin ka,
kulang yung mga salita, mga araw, Panginoon, upang pasalamatan ka, Panginoon. Sa iyong kabutihan, O God, Lord. Sa iyong biyaya, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. I would like to share yung testimony. So, this past few months, naging mahirap sa akin yung mga panahon na yun. Maraming maingay, magulo, at paghihirap to the point na na-breakdown out of nowhere. Habang nagbe-breakdown ako, may maliit na boses pero sobrang linaw. Sabi niya, bakit hindi ka lumapit at kausapin ako? At doon, kunento lahat. And after that, nandun yung peace, yung kagalakan. And I know na siya yung mag-ahari sa buhay mo. God is so good. God is so good. Nakikinig sa iyo ang Diyos. Nakikinig sa atin. Marahil ngayong araw, may ilan sa atin ay may pinagdadaanan, pagod, may tanong, may kinakatakutan at paghihirap. Pero sa gitna ng kaguluhan, siya yung ating kapayapaan. Mananatili ang kanyang salita. He have already conquered the world. Tayo lumapit sa Diyos. Handa tayong magpasakop, ipaubaya ang lahat. At sabihin, Panginoon, maghari ka. Sa puso namin, sa pamilya namin, sa buhay namin, sa church na ito at sa buong mundo. Sa iyo ang bawat desisyon, bawat plano, at bawat tagumpay. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay namin. Hindi ang aming sarili, kundi Ikaw, O Diyos, ang maghari. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala ka, O Diyos. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal,
panalangin natin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal, may bagong agalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di maiigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di maiigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah! Sundin ang loob mo, Panginoon. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila, O Panginoon. Di kailanman ikaw ay nagbago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done.
sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Hindi ka nagbabago kailanman, Panginoon. Sa iyong papuri, Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Dahil sa ligat, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Itataas ang ngalan mo. Halin ang buhay ko. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Halin ang buhay ko. Ako'y sumasamba.
nandiyan ka pa rin, O God. Nandiyan ka pa rin, O God, Lord. Malayang tinatanggap kami, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, O God, sa oras na ito, masunod ang loob mo. Masunod ang loob mo, hindi sa amin. Ikaw ang maghahari sa buhay namin. Ikaw ang maghahari sa buhay namin. Dahil sa iyo, Panginoon, may kapayapaan, may galak, at secured, Panginoon. We love you, Lord. We love you. We thank you. We thank you, God. We thank you. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang papurit, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang ito, Panginoon. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Are we blessed? Purihin po ang Panginoon. Are we blessed? Amen. Dahil every gising is a wonderful blessing. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Dahil muli, ipinahintulot po ng Panginoon na naririto tayo and muli po ay susunod po tayo sa isang na kaakibat po ng pagsamba na kung saan nga po ay ang pagdadala ng ating tithes and offering. Mula po nung nakakilala tayo sa ating Panginoon ay kasama na po natin ginagawa ito. Kaya magpatuloy lamang po tayo at yun na nga po, kasama ito ng pagsamba. And dahil nga po third Sunday po ngayon, tama po, mayroon kasama po ba ang mission? Patuloy po natin din itong isinasama sa ating tithes and offering, yung pagbibigay po sa mission, tama po ba? Ayun. Kaya ilagay lang po natin sa ating mga envelope kung para saan po yung ating mga kaloob. So, sa pagkakataong ito ay konting testimony lamang po. Yung awit po kanina, ano po, na sobrang nakaka-bless po yun dahil ako po, hindi ko talaga naranasan sa buhay ko na pinabayaan ako ng Diyos. Kahit nasaan ako, kahit in secular, lalo na po sa secular, nararamdaman ko po yung pagsama ng Lord. Kasi sabi nila, huwag nyo yung, ano yan eh. Ganun yan. Kaya dyan lang siya. Sabi ko, hindi ko na kailangang magsalita pa na, uy, ako, born again ako. Kaya iyon, talagang ang Diyos ay napakatapat po sa atin. Lagi niya po tayong sasamahan. Kaya naman sa mga meron din naman po siguro ang ating Panginoon na gustong gawin natin, ang magpatuloy at sumunod sa kung ano man po ang kalooban niya. Dahil po diyan, tayo na po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, O Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, na muli binigyan niyo po kami ng isang mapayapang linggo. Salamat po na narito po kami para magpatuloy po sa pagsamba at pagsunod sa inyong kalooban. Kaya Panginoon, narito po, dadalhin po namin ang aming mga tithes and offering. Dalangin po namin na ito ay maging mabangong samyo sa inyong harapan. Hayaan niyo, O Diyos, na mapangiti ka po namin, Panginoon, sa pagkakataon na ito. And Lord, i-bless mo po ang lahat ng malilikom na salapi. And then, Lord, sa mga patuloy na nagtatapat, Panginoon, ay ikaw naman po ang nakakakita, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na lumawak pa, Panginoon, ang gawain na ito, O Diyos, dahil yan po ang iyong napakaraming pangako, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na
ang amin pong mga puso ay talagang naroon yung pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka naming purihin sa pagpapatuloy po ng aming pananambahan sa pagkakataong ito ay naroon po, Panginoon, na ang inyo pong presensya at ang banal na Espiritu ay narito po sa aming kalagitnaan. E babalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tangi pong pangalan ni Jesus. Amen. And then ihanda naman po natin ang ating mga puso at makakarinig po muli at mabubusog tayo ng kanyang salita at dadalhin po ng ating senior pastor. Maulang umaga po. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. And before po tayo dumako sa message this morning, let's have a few announcement. May I have the slide? Ayan. So, dahil third Sunday ngayon, it's our youth fellowship. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, ang topic nila ngayon ay self-control. Tinatalakay po nila yung fruit of the Spirit. It's on 3:30 p.m. Ngayong hapon. Next. Okay, PJL number 24, kung saan tayo ang host, ay sa October 27 na po ito at hanggang Friday. So, purihin ang Panginoon at salamat sa lahat ng ating mga team at busy. Lalo na nakikita ko yung Deco Department talaga ay nagkukumahog sila. At minsan hating gabi na yata sila. Dito na nga natutulog yung iba, no? To beat the time na before PGL ay matapos po nila ito. So, salamat sa Panginoon. And may I remind all those who receive yung ating solicitation for all the pescadores. At kung di pa po kayo nakapag-share, ay malaking tulong po ito sa atin. Dahil talaga pong hindi na rin po talaga simple ang gastusin ngayon. Nakikita ko talaga yung gastos at dahil minomonitor ko ito. So, salamat po sa bawat isa, hindi lang sa panalangin, maging sa pakikiisa. Another announcement, sa lahat ng team members and all the candidates as well, ay kung nandito po kayo, balik po kayo mamaya na second service. Meron po tayong meeting, may orientation na gagawin. And also, kung may mga anak po kayo na either candidates or team members, ay ina-encourage ko po kung may sasakyan kayo, ay pwede po bang i-lend nyo muna yung time na yon para sa paghatid sa kanila, para medyo malesen po yung gastusin natin. So, ayun po ang aking challenge. Kasi talagang ayaw, pati po yung mga team members at mga candidates, inaalagaan po namin sa pagpunta roon at pagbalik dito. Bukod pa sa marami pa naming concerns, ay hindi po namin nine-neglect yung kampanya namin bilang mga leaders na safely makarating sila doon at makauwi dito. Kaya we really need yung support ng mga mayroong car at kung kayo po yung kung pwede kayo na rin mag-drive para sa ganun po ay talagang to be secure ang ating lahat ng team and candidates. We have around 37 team and then around almost 30 na candidates. Almost 30. Hindi ako updated. Okay, so salamat po sa inyo.
all the team members and all the candidates, please, after the second service, meron po tayong orientation. Then we ask also yung fervent prayer ninyo throughout ng PGL na walang magkasakit, na talagang maayos ang mga pangangatawan. Okay, then, ayan. Ito po ay, the kids rally, okay. Talagang medyo maliit kasi. Magtiwala sa Diyos. Ito po yung kids rally on October 25. Ulit sa Museros family. Doon po sa kanilang bahay, sa kanilang bakuran. Doon po ito ginagawa. Okay? Meron pa ba? Ayun. Of course, last Sunday, every year, dahil tayo po ay registered sa Securities and Exchange Commission, we have this General Assembly. So that will be on the last Sunday of this month, and we will have one service. We'll start at 7 a.m. And then right after po noon ay magkakaroon po tayo ng General Assembly for all the official. Hindi po ba may natanggap kayo na mga invitation? So just come at tayo po ay magkakaroon ng annual assembly. And right after po niyan, alam nyo, tatakbo na po yung iba nating mga kasama sa airport. May susunduin na 8 na mga IGM. Then lahat ng chief department, on the evening of Sunday, we have our dinner fellowship. And then Monday, may susunduin ulit sa airport. Tuesday, may susunduin ulit sa airport. So that's hectic ang ating schedule bilang host church. So just keep us in your prayer. At salamat sa bawat isa na talagang who are with us doing all these things. Meron pa ba? Ayun. So, purihin po ang Panginoon. Manalangin po muna tayo. Hingin natin ang pagpapala ng Diyos para sa kanyang salita ngayong umaga. Patuloy namin, O Diyos, na pinasasalamatan ka, sinasamba ka. Ikaw ay dakila at talagang wala kang katulad. At punong-puno ka ng pag-ibig, biyaya, kahabagan sa amin, ang pagpapatawad, Panginoon, na sa panahon na talagang nalulugmok kami, hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan man. There's always hope in you. There's always, Lord, yung restoration. Ikaw lagi nag-i-invite sa amin to always come before you, Panginoon. Kaya talagang wala kami pupuntahang iba, kundi sa iyo lang, O Diyos. Kaya sa umagang ito, hayaan mo na as we, Lord, sa aming pagtalakay ng ikalawang church na sinulatan mo noon, hayaan mo, Lord, na mas makita po namin na kung sino ka, kung ano rin ang nais mo sa bawat isa sa amin. From then and now, na kalagayan ng iyong iglesia. Lord, maging ang iyong lingkod na gagamitin, make her your mouthpiece, itago mo siya sa iyong krus, at ang makita ay ikaw at ang iyong salita. Lalo kaming ma-challenge, so Lord God, to do what you want us to do. Lord, yung katulad ng inawit namin kanina, let your will be done on earth as it is in heaven. Let it be, Father God. Holy Spirit, take over our place right now, our hearts, minds, and ears, so that we will not miss, Lord, yung pagpapala na nais mo sa amin. Give us also a teachable heart, Lord God. Yung talagang makinig kami sa iyo. Yung real hearing, O God. Kasi ito yung sabi mo, lahat ng may pandinig, makinig. Help us to really listen and respond properly sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po at yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. So, again, isang magandang umaga po sa lahat. Nasa third week na po tayo ng ating preaching series ng Wake Up Church, What the Spirit Says to the Churches Then and Now. So, ito po ay 2-month series. Hanggang November, tatalakayin po natin ito. So, this is from Revelation chapter 1 to 4, which features yung letter ni Jesus sa 7 churches. So, again, ay magkaroon muna tayo po ng review at
Wala po kasi ako ng dalawang Sundays, kaya hindi ko po masyadong nakita, ano? Nagkasakit ako nung first Sunday, then nung second, nasa katuparan naman po ako. So let's see the scene, ano? Yung the Book of Revelation. Okay, ang Book of Revelation ay sinulat po, of course, ni John. And while nandun po siya while in exile on the island of Patmos. So mababasa natin yan sa Revelation 1:9. And while he was on the island of Patmos, ni-reveal ni Jesus yung sarili niya sa kanya as the risen and glorious Lord. So Revelation 1:12 to 18. Si Pastor Norden ang nag-share niyan. And before revealing yung end time events, Jesus addresses his churches first. Kasi after po ng sulat na ito sa 7 iglesia, doon na po niya ibinigay what will happen on the end times. So ano yung key points na makikita po natin dito? Jesus begins not with the world, but with the church. He cleans his house before judging the nations. So, nagpapasimula ang paglilinis ng Diyos sa bakuran ng iglesia niya. Hindi sa labas ng iglesia, which is the world. Kaya huwag kayong magtaka, may shakening na nagaganap sa loob ng iglesia. Inuumpisahan niya yon sa loob ng church. At yung sinulat niya dito sa 7 churches, mga tunay na iglesia po ito. So, tingnan po natin yung 7 churches na ito. They are real and representative of churches as of this time. Sabi diyan, these were real churches in Asia Minor, yung modern-day Turkey sa ngayon. They also represent spiritual conditions that exist in churches and believers today. So, hindi lang ito noon. Ito rin ay nire-represent, yung spiritual conditions na nag-exist sa atin sa ngayon, and as well as the condition of the believers. So what is the key point here? The issues they face nung panahon na yon, like losing first love, di ba yun yung sinabi doon sa unang sinulatan, the Ephesus? And then enduring persecution, which is tatalakay natin ngayon, tolerating sin or becoming lukewarm still exists as of today. So, ngayon, tingnan nga po natin kung paano yung personal messages na ginawa ni Jesus sa bawat iglesia. Actually, kung tatanungin po natin, he addresses each church directly. Yung word, ito yung makikita natin sa lahat, yung common word na makikita natin sa 7 church na sinulatan niya, he knows their works. I know your deeds. Yan ang madalas na makikita natin, na it appears repeatedly. After sasabihin niya ito, he gives commendation. Yung maganda, patungkol sa church, then correction or rebuke, then a call to overcome. So ganyan po yung structure ng letter ni Jesus sa 7 iglesia. And his words are filled with truth and grace, loving yet uncompromising. Talagang sinasabi niya, yung dapat nilang marinig. What is the key point here? Jesus cares deeply about the health, holiness, and faithfulness of His church. Kaya nga, yung letter na yon, yung messages na ibinigay na yon ng Panginoong Jesus sa kanyang mga iglesia is a mirror for today's church in our hearts. Yan po yung picture. These messages serve as a mirror, showing us where we stand spiritually. Nakikita talaga anong kalalagayan. Nasa salamin po natin talaga where we stand spiritually. And a megaphone. Ano pagkakaiba ng microphone sa megaphone? Mas malakas, ano? Mas malakas. Mas kayang abutin ang malawak. Ito yung megaphone calling us to wake up, return, endure, and remain faithful. And also, it serves as a map, guiding us on how to walk as an overcoming church. Kaya hindi ba madalas sa huli,
ay laging ang may pandinig, makinig. Kaya binibigyan niya ito lagi sa lahat ng sulat na yon. So, the key question here is this. If Jesus wrote a letter to our church today, what would he say? Ano kaya sasabihin niya? Kung susulat siya sa ating church, ano kaya ang kanyang sasabihin? Kasi yung 7 church na yon, nire-represent, replika ng kasalukuyan sa ngayon. So, sa bawat church na sinulat ni Jesus, nandun yung panawagan. A call to listen and respond. Ito po ang laging naroroon. So, tatanawin po natin ito. Nag-umpisa na tayo nung nakaraang linggo. We will journey through each of these letters. Then we will ask ourselves, ito yung tatanawin natin as we listen to the message. What would Jesus say to our church today? What would He say to me personally? Kasi part tayo ng church eh. Am I listening to His voice? Or am I just going through the motions? Pwede kasi tayong come and go sa church pero nothing happens. May sinasabi ang Lord pero hindi tayo nakikinig. May ginagawa ang church, hindi tayo nakikiisa. So, siguro it's time for us to listen, to really listen and respond. Kasi every letter ends with a challenge na sabi niya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. And this is not just history. It is a call to respond today. Napakahalaga po nun. Kaya ngayon, titingnan po natin ang ikalawang sulat ng Panginoon sa Iglesia ng Esmirna. But then, before that, let's read the Bible muna. Sa English, pwede ba ang magbasa ay mga kabataan? Marami ba ang kabataan ngayon? Lakasan nyo ha. Okay, kayo magbasa ng Revelation chapter 2, 8 to 11 in English. Then later, mga adults, ay yun naman Tagalog ang babasahin nila. Okay, ready, go? Okay, mga adults. 1, 2, 3, go. Bagaman ikaw ay mayaman, okay, salamat po. And the Lord bless His word this morning. And like what I said, last Sunday, tinalakay natin yung unang sulat sa church ng Ephesus. Tingnan natin kung ano ba yung, next slide please. Ayan, yan po yung tinalakay last Sunday. Yung Ephesus, the church that lost its first love. Iniwanan niya yung una niyang pag-ibig, and the challenge na ibinigay sa kanya doon is return to your first love. That was in Revelation chapter 2,
1 to 7. So, katulad ng sinabi ko, yung structure ng sulat ng Panginoon sa mga iglesia, there is commendation, there is the rebuke or criticism, and then right after is the counsel or the challenge. Okay, makikita po natin yung una doon sa church ng Ephesus, nandun yung commendation. Ano yung commendation doon sa church ng Ephesus? They have the yung steadfastness and faithful service nila. Pero yung rebuke or criticism, you have forsaken your first love. Then the counsel ay binigay doon, remember where you have fallen, then repent and return. Do the first thing, do the deed that you have done before. Ayun. So ngayon, pag-uusapan natin yung ikalawang sulat at ito yung Smyrna, the persecuted church, remain faithful to the end. Ito naman yung challenge, yung tinatawag na counsel. Okay. So, sa Revelation 2, 8 to 11 ito. Let me start with this question, church. Sino dito yung hindi pa nasaktan? Wala, di ba? Kasi tayong lahat dumaan sa pain, hurts. Everybody hurts, right? Lahat tayo. Pero may isa pang tanong, narinig ko ito madalas. Naalala ko may libro na nasulat. Pero i-reward ko. Hindi ba kayo nagtataka? Have you ever wondered why good people suffer? O sabi, why the righteous suffer? And sometimes, those who are most faithful to God seem to experience more pain than others. Nung na-born again ako, lalo yatang dumami problema ko. Like that. Minsan naiisip natin na, Lord, ba't ganon? Kung kailan ako lumapit sa'yo, parang mas lalong gumulo. Parang mas marami akong pagsubok na naranasan. Mga kapatid, that's the reality of a broken world. We live in a broken world where Satan reign. So, truly, life is filled with suffering. No one is immune. Lahat tayo. Lahat po tayo. And ang totoo, pain comes in various forms. Physically, yan, may mga problem tayo sa physical. Emotional. Maraming memories na kailangan ma-heal. Ayan. Maraming nakatago dito na walang nakakaalam kundi ikaw lang at si Lord. Finances. Another one. So, relational. Ito yung pinakamabigat, ano? Kahit sa loob ng tahanan, maraming issue. Hindi magkasundo. Kaya, sabi ni Proseso Marcelo, ni Pastor Proseso Marcelo, yun daw ngipin at dila, magkasama ng lagi. Nagkakagatan pa. So, that's it. So, but Jesus never promised us a life of comfort. Are we aware of that? Hindi ba may isang awit na Tagalog yun na hindi siya nangako na laging araw, may ulan. Ayun. Jesus never promised us a life of comfort. Rather, anong promise niya? Cross. Sabi niya, pasanin mo yung cross daily. Di ba yun yung sabi niya? No? Those who want to follow me, you have to carry your cross and bear it. So, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay para alam natin how to live right. And actually, that's exactly what happened to the church in Smyrna, one of the 7 churches in Revelation. They were faithful, yet persecuted. Poor, yet rich in God's sight. And to them, etong sabi ni Jesus, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So, hanggang kamatayan, kinukol niya na maging tapat. Kasi sa totoo lang,
May dalawang klase ng suffering. Suffering because you follow Christ, suffering because you disobey Christ. Tama ba? Ang tawag doon sa isa, blessing. Kasi may reward ka. Yung isa, curse. Kasi kaya ka nagsasuffer. Kasi sumuhay ka kay Jesus. Definitely, that's a consequence. Kaya dapat ma-determine natin why we suffer. Pero as I tell you, even the righteous suffer. Nakalagay yan sa Biblia, hindi yan sa atin na inilihim ng Panginoon. Kaya nga, don't give up. Kaya nga, yung word dito ni Jesus, be faithful to the end. Yan, remain faithful to the end. Kasi ito di ba, yung sabi ng, remain in me and I will remain in you. How long? Paano kung suffering pala yung kinalalagyan mo? Sabi ng Panginoon, meron talagang persecution. Meron talagang suffering. Ngayon, the question is, how long? How far will you follow Christ? Dito nga sinabi, hanggang sa punto ng kamatayan. So, the Spirit's message to Smyrna, nung panahon na yun, is the same message to us today. Ayun. Kaya nga, pag dumarating yung mga suffering because of our faith, don't give up. So, because Jesus knows, Jesus cares, and Jesus rewards those who remain faithful to the end. So, the big idea we have for this message today in passage ng 8 to 11 is this. Even in suffering and persecution, Christ calls His church to remain faithful until the end, because He is the victor who gives the crown of life. Kaya, kahit may pagsubok, kahit may suffering, ang panawagan ni Jesus, remain faithful until the end. So, mahalagang itong mailagay natin dito sa ating isipan. Kasi dito magdi-decide tayo So, now let's go to the context and background ng Smyrna para mas maunawaan natin later, Ang Smyrna is a wealthy city in Asia Minor na modern day Izmir, Turkey. Okay. Ang Smyrna ay known for emperor worship. When you refuse to worship Caesar, maglilid ito sa persecution. Ma-expose natin yan mamaya. And ang Smyrna is one of the two churches, ang isa ay Philadelphia, that received no rebuke. Take note walang rebuke. Dalawang church sa 7, wala silang na-receive na rebuke from Christ. Isa si Smyrna at pangalawa yung Philadelphia. So the church was materially poor but very rich in faith. Spiritually ay rich. Okay. Now, ano matututunan natin sa passage ngayon? Kasi di ba what the Spirit of God is saying, then, noon, at ngayon. So, ito yung sinasabi ng Panginoon ito yung sulat ng Panginoong Jesus sa Smyrna na sulat din sa atin sa ngayon. Kaya, tingnan natin yung point number 1. At tingnan natin yung verses 8 to 9, Christ knows your suffering. Pwede natin palitan yung your Christ knows their, kasi then yun, their sufferings. So, basahin natin yung 8 and 9. Sabi diyan, these are the words of Him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Okay, isa-isahin natin yung sinabi dito. Yung the word na I know. Ayan, titingnan natin yung I know, affliction or tribulations, poverty, then yet you are rich. Isa-isahin po natin. The word I know, kanina, nagsabi si Chap, there's something in him. Ano yun? Breakdown. Pero may narinig siya in a very still small voice. Ba't di ka lumapit sa akin? Makipag-usap sa akin. Alam nyo, nakakalimutan natin minsan, God is a personal God, right?
Hindi siya lang church ng SBC, church siya ng bawat individual. He is a personal God. So, therefore, He knows, He knew each one of us. Even the very number of your hair, even yung hikbi na hindi naririnig ng iba. So, a personal intimate knowledge of their hardship, alam ng Panginoon. Di ba yun? Sabi niya, I know. I know. Alam ni Jesus ang iyong pain personally, individually. Notice, pansinin natin, how Jesus introduces Himself. Ano sabi niya? These are the words of Him. Paano niya in-introduce sarili niya? Who is the first and the last, who died and came to life again. The first and the last, tapos, who died and came to life again. That means, Jesus have gone through suffering. Why? He died. Di ba, alam naman natin kwento kay Jesus. Bago siya ay ipako sa krus. Ano yung binare niya for each one of us? But, on the third day, He rise. He rose from the dead. He conquered death. And came to life again. So now, Jesus is reminding each one of us, reminding His church, I know exactly what you are going through. Amen? I know. Hindi po, He is not a distant God. He is near to us. He is near to the brokenhearted. He is the Savior who suffered and conquered death. That means He understands, He cares. Hindi ba may ganito tayo minsan? Sabi niya, cheer up. Hindi mo alam pinagdaraanan ko. Alam ko, pero still hindi natin talaga naunawaan. Kaya minsan it's not easy. Minsan it's so easy for us to judge. To say things. Ayan, na hindi maganda. Pero hindi natin alam ang tunay na kalagayan na pinagdaraanan talaga ng mga tao. Pero si Jesus, sabi niya, I know. Sabi, I know your afflictions and I know your afflictions. So, yung afflictions na kinalalagyan po ng Smyrna, di ba kanina yung context nito, ay meron tinatawag na emperor worship. Dahil doon, dahil ang mga Christians, may dalawa po kasi na tao doon sa yung time na yon, mga Romans and the Jews. Ang Romans ay nagtakda ng emperor worship. So, pag hindi ka sumamba doon, subject ka for persecution. May pressure. Bukod doon sa pag hindi pagsamba, pag hindi ka kasi sumamba, para bang hindi ka makakabili ng yung pati trabaho mo affected, pati pagbili mo ng mga supplies affected. Kaya nga yung synagogue, yung tinatawag na synagogue of Satan doon, yung they are in opposition, yung mga tao na believers, they are in opposition doon sa emperor worship. Kaya sila ay nahihirapan. Then yung kapwa nila Hudyo ay para silang ano tawag doon, yung makapili natin, sinusumbong po sila yung mga hindi nag-worship doon sa emperor. Sinusumbong sila sa mga Roman officials. Kaya ang nangyayari, the more na nahihirapan po sila. Kaya nagre-result ito sa poverty. Nagre-result ito sa kahirapan. Ano? Sabi niya, I know your afflictions and your poverty. So yung poverty na tinutukoy po dito ay yung extreme poverty. Kasi dahil nagre-refuse sila to participate in emperor worship, ay nadideprive po sila ng tinatawag na yung pakikipag-deal ng work, yung mga transaction like that. They shut out yung mga trade guilds for refusing emperor worship. Kaya yun po ang nangyayari. Na hindi ba, pinoproject ito na in the future possible ganito na
na magkakaroon din po ng ganitong persecution because of our faith. Pero ang sabi dito, yet you are rich. Despite material lack, they have spiritual wealth. Kaya nga, they are rich in faith and in courage. Wala man silang kayamanan sa mundo, pero meron silang kayamanan sa langit. So that's the picture ng Smyrna that time. Kaya they have this so-called afflictions and poverty. At makikita po natin na ang Panginoon, nandun yung kanyang encouragement. Yet you are rich. Yun ang sabi. Kino-comment sila dito. Ayun. So, kung titingnan natin sa kasalukuyan, ano nga ba yung mga challenges natin regarding sa ating pananampalataya? Kung naunang na-born again, ang isa sa member of the family, minsan nape-persecute din siya, pero hindi ganong intense. Ayun, minsan nadideprive naalala ko yung classmate ko sa ATS, nung ma-born again siya, nag-aral siya sa ATS, hindi siya binibigyan ng pera ng asawa niya, mga anak lang niya at pagkain nila. Kasi hindi siya Kristiyano. Pero the Lord is good kasi binigyan siya ng scholarship ng ATS at minsan ako rin nakapag-share sa kanya ng blessing that time kasi may trabaho ako noon. So nakikita nyo, mga simple persecution, pero it's a real one. Kaya nga, yung mga tao na usually na dumaraan din sa iba't ibang mga pagsubok na nagtagumpay, minsan mas sila pa talaga yung nakapag-comfort, nakapag-advise, nakapagbibigay lakas doon sa mga taong dumaranas nito. So what is the principle na meron tayo rito out of this passage? Christ's awareness of our faith is personal, not distant. So, take note, kung meron kayong mga pagsubok, nandyan si Jesus. He's near to us. So, in application, when you are hurt or rejected for following Christ, remember, Jesus knows your pain. He's whispering, I know, my child. Hold on. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong bumitaw. Hold on to Christ. Amen? So the second one is in verse 10. Christ is calling you to remain faithful. Christ is calling them to remain faithful. So basahin natin yung verse 10. Sabi dito, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. So there is a call to faithfulness here. Sabi, do not be afraid. It's a command. It's a command from Jesus. Do not be afraid. Hindi sinabi ni Jesus dito, I'll remove your suffering. Hindi ba? Ang sabi lang niya, don't be afraid. Huwag kang matakot. At ang totoo, sinabi pa niya, do not be afraid of what you are about to suffer. Definitely may suffering na darating. At sinabi pa niya, I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. May particular days. So, anong ibig sabihin nito? Na definitely, sinasabi rito ni Jesus sa kanila na mayroong magaganap na yung ilan sa inyo ay ikukulong at magsasuffer ng persecution for 10 days. Yung 10 days dito, symbolic ito, possibly symbolic, na ang pagsubok o suffering ay hindi forever. Hindi magtatagal. Minsan, medyo matagal ang konti, pero may katapusan. Limited siya. Merong period of suffering lang. So, not forever. So, tandaan natin, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng persecution, suffering, Satan is behind them. Andyan yung kilos ni Satanas. Though God ay inaalaw niya talaga ang testing. Di ba naalala niyo kay Job? God allowed na mag-suffer si Job. Pero forever ba? Hindi. Ni-restore ng Diyos si Job. Mas higit pa sa nawala sa kanya. Kaya ang kanyang encouragement dito is, be faithful. Be faithful even to the point of death.
Hindi lang natin endure yung suffering, but willing. Nakita niyo po ba na halos lahat ng apostle ni Christ ay naging martyr? At ang buhay na lang that time ay ito na lang si John. Nandun siya sa island of Patmos. Alam niyo ba na hindi namatay si John? Doon sa kumukulong mantika, inilubog siya. Hindi siya namatay. That's a miracle from God. Dahil may plano pa ang Diyos kay John, the beloved. Kaya itinapon siya sa island of Patmos. Noong pala, yun na. Namatay po si John sa katandaan. Kaya, yun po. Be faithful even to the point of death. At ang promise, and I will give you life as your victor's crown. Yung victor's crown or crown of life, this is the eternal reward na simbolo ng triumph natin kay Christ. Actually, yung persecution nung panahon ng Smyrna, was real and deadly talaga. Ayun, very intense. At time na yon, ang isang halimbawa dito ay yung si Polycarp. Si Polycarp po ay bishop ng Smyrna, AD 155. Sa history, sa Christian history, tells us, si Polycarp, as the bishop of Smyrna and a disciple of John, when he was 86 years old, inarrest po siya ng soldiers for refusing to worship Caesar. They told him, curse Christ and we will let you live. Sabi niya, sumpain mo si Jesus at mabubuhay ka. Ito yung sagot ni Polycarp sa mga soldiers. Sabi niya, 86 years I have served him, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king who saved me? Kaya that time, he was burned at the stake. At that moment, he was burned alive. But his faith lit up generation after him. And Polycarp remained faithful to the end, unto death, to the point of death. And itong story na ito perfectly embodies yung Revelation 2, verse 10. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So, what principle we can get from here? The faithfulness is proven in the fire, not in the comfort zone. Malalaman niyo po kung tunay, kung genuine na Kristiyano yan, na disciple yan, pag marami nang dumarating na mga pagsubok, hanggang kamatayan. Ayun. Doon nakikita yung katapatan natin. So in application, how are we going to respond to this? Maybe yung persecution natin ngayon is not physical, but sometimes emotional, social, ayan, or may finances. Kasi lalo na pag pera na pinag-uusapan, ang hirap. Tinatalikuran na talaga yung pananampalataya. Pero with Christ, we have everything, di ba? So, people, mark your faith, possible. Minsan, tinatanong tayo, you are too religious. Yung sabi ni Isabel kanina, may ganun daw. Halo, no? Ayun. So, don't be ashamed. Kaya, faithfulness is not about popularity. It's about perseverance. Kaya napakahalaga. Kaya nga, don't fear. Yun ang sabi ni Jesus. Don't be afraid. Because no trial can touch what's eternal in you. Walang maaagaw ang kaaway sa atin na binigay ni Christ. Kaya, just keep it. Just keep on going sa takbuhin na nilagay ni Jesus sa atin. Then the third point is in verse 11. Christ promises eternal reward. Sabi diyan, he who ever comes will not be hurt at all by the second death. I like this. Napakaganda ng part na ito. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Ang kinatatakutan natin kadalasan ay ang kamatayan, right? Kasi part ng persecution, lalo na nung panahon ng Smyrna, ay ang kamatayan. At nakita natin si Polycarp, ang isa sa halimbawa doon. Pero makikita po natin yung promise dito, he who overcomes will not be hurt at all by the second death. Okay, the promise to the overcomer ay ito po.
This is a universal message, by the way, not just for Smyrna, but all churches. The one who conquers, sino yun? Those who persevere through suffering by faith. Ayun, the one who conquers. Sila yung binigyan ng promise dito, na sila yung nagtagumpay. Sila yung sumikap, nag-persevere, even amidst of so many persecutions. At ang promise will not be hurt by the second death. Ano po ba yung second death? Di ba namamatay tayo physically? Pero mayroong tinatawag na second death. Ito yung eternal separation from God. Ayun. Saan sila dadalhin? Doon sa, ano tawag ang description? Kumukulong? Ayun, apoy. Okay. Kasi there are two deaths. Yung physical, which is talagang mangyayari lahat sa atin. Yung second death, eternal separation from God. Kaya, mamatay man tayo physically, pero hindi tayo, alam natin, we will be with Jesus. Amen? Kasi yun yung sinabi niya, yung sinabi ni Jesus, you will not be hurt by the second death, and I will give you the crown of life. At yung crown of life dito, ito yung tinatawag na simbolo. Naalala niyo yung pagka may mga runners, meron silang, nung araw yun, merong parang headdress sa mga winners. So, parang sinasabi sa atin dito ni Jesus, if you endure, your victory is eternal. For sure ang victory natin, mga Christians, by the way, just keep on. Just persevere in our walk with Him. So, kaya nga this morning, I want you to ponder for some things, before tayo mag-conclude. Yung suffering versus sovereignty ng Lord. Definitely, God allows suffering. But, even we suffer, the Lord remains sovereign. Remember si Job at saka si Lord at saka si Satan? Pero wag mo siyang gagalawin. May limit lang po yun. Kaya God allows suffering but remains sovereign over it. The Lord is the one who is in full control. And spiritual wealth is more than material wealth. Faithfulness matters more than worldly status. So sometimes we work so much for the kingdom of this world. Nakakalimutan natin na we're not of this world. We're not of the kingdom of this earth. We're in the kingdom of God in heaven. Then another one is victory through faithfulness. True success is staying faithful to God, even unto death. Maraming tao nagpasimula, pero later, maraming tao nagpasimula ng tama, pero later nagwakas sila na hindi tama. Kaya ang tunay na victory is to remain faithful to the end. Ayun po. Kaya walang susuko. We will never quit. Don't quit. And then another one for us to ponder is eternal hope. The promise of the crown of life and freedom from the second death gives eternal perspective. At mga kapatid, lagi lang natin tandaan, pagka kasi hindi natin alam talaga yung position natin kay Christ, so easy for us to be maging biktima ni Satan. Kaya nga, my people perish because of lack of knowledge. We should know who we are. We should know ano yung ating inheritance sa Panginoon, even buhay pa tayo sa mundong ito. Kaya meron tayong eternal hope na tinatawag. So, anong principle ang makikita natin ngayong umaga? Dito, earthly suffering is temporary, but heavenly reward is forever. So, kaya between sufferings, may tinatawag tayo, mag-suffer ka man, pero nag-suffer ka for Christ. Hindi dahil gumawa ka ng mali. May heavenly reward na naghihintay sa mga nagsasuffer for Christ. Hindi natin intention na mag-suffer, Talaga inaalaw ng Lord yan. Naalala niyo yung mga athletes, yung mga manlalaro, they endure pain. Para saan? Para sa medalya na nagfe-fade.
how much more should we endure sufferings and gain the crown that lasts forever? Amen? So, let's work for that rather than for this earthly reward. So, kaya nga, in application, when tempted to quit, remember the finish line. Your reward is to hear, well done, good and faithful servant. Pagka babalikan nyo yung mga heroes of faith in the Old Testament, makikita nyo, mas naggalak sila, naibilang sila na ganoon ang naging kalagayan nila in exchange for Christ. Kasi hindi nila minahal ang mundo. Hindi nila minahal ang kanilang sarili, kundi ang Diyos na siyang nagmahal ng higit sa lahat. So, ano po yung mga things na minsan nakakahinder sa ating pag-walk with Christ? Sa mga trabaho, meron ba kayong nararanasan persecution? Meron ba kayong mga pag-alimura, yung parang may sinasabi na hindi magaganda para sa iyo? Maaring sa loob ng family. Pero tandaan po natin, that's a temporary one. So, still remain faithful to the end. So, in conclusion, ay tingnan po natin ulit ang Smyrna. Smyrna was small, poor, and persecuted, but in heaven's eyes, they were rich and victorious. Alin ang pipiliin natin? Applause ng tao o applause ng Diyos? Okay. They lost everything the world valued, but gained everything that really matters. So, church, the Spirit is saying today, be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. So, when trials come, pwede ba natin basahin lahat to? When trials come, when the world pressures you, when faith feels costly, amen. It's worth it. So, my challenge for you this morning, paano natin maipapakita yung faithfulness natin sa Lord? Sabi niya, be faithful even to the point of death. Are you faithful when life gets hard? Isang katanungan po. Kasi ang challenge sa atin ngayon, be faithful even to the point of death. Ngayon ang tanong, are you still faithful when life gets hard? Minsan kulang ng kaperahan, yung negosyo bagsak, ang daming pressing needs. Hindi natin alam ano yung ang unahin, pero huwag niyong kalimutan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. There are so promises in the Word of God. Another one, do you still serve when no one notices? Nagpapatuloy ka ba? Nagpapakatapat ka ba sa paglilingkod kung hindi ka napapansin o napupuri ng mga nakatataas sa iyo o ng mga taong pinaglilingkuran mo? Will you remain faithful to the point of death? Will you stand firm for Christ, even when it costs you something? Ano na ba yung naging cost ng follow natin kay Christ? Sabi, count the cost. Sinabi sa atin yan. Count the cost. Until when you will stand firm for Christ? Until when? Marami pa tayong journey na haharapin, mga kapatid. We don't know what's ahead. We don't know what's in the future. Kita natin yung iba't ibang nakaganapan ngayon sa mundo. Grabe po ang mga nagaganap sa mundo ngayon. At ito po yung nagsabadya na talagang
ang Panginoon ay nandyan na. Nalalapit na yung pagbabalik niya. Ang sabi sa bandang huling araw, marami ang manlalamig sa pananampalataya. Kaya ito pong message natin for 2 months ay talagang we really prayed na mag-work ito sa atin. Kaya the Spirit is still calling us for today. Ito yung kanyang message. Today, Jesus says, wake up, church. The time to be faithful is now. Not tomorrow, not yesterday, but now. Every day is a now. Every day, there should be a commitment. A commitment every day to be faithful to Him. So, wag po natin katakutan ang bukas. Wag natin katakutan yung mga problema, mga sufferings, kasi alam natin Jesus will never leave us nor forsake us. Sabi ni Jesus na, di ba, the one who died and rose again is coming soon. And He's bringing the crown of life for those who will remain faithful to the end. Kaya, wag po natin kakalimutan na the Lord is calling all of us to be faithful to the end. Ang sabi, to the point of death. Kaya sa sulat na ito ng Panginoon sa Smyrna, ito yung kanyang panawagan. Walang criticism, pero may strong. Matindi yung pinagdaraanan nila kasi life and death ang at stake because of the persecution that time ng Roman Empire. But, sinabi ng Panginoon sa kanila, I will give you the crown of life to those who overcomes. Amen? So, the then and now. Yun pa rin ang tinig na umaalingaw-ngaw sa atin until today. Let's pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong umaga. Nakita po namin yung puso mo. The way you treat your church. Ayaw mo, Lord God, na magpatuloy kami like the Ephesus. Ayaw mo nga magpatuloy. Ito pinasimulan. Ito yung pasimula ng buhay namin, pero later, nanlamig. Kaya nandun yung challenge mo to return to our first love. Ngayon, Panginoon, nandito yung sulat mo sa Smyrna, the persecuted church, and the tendency na pwedeng yung persecuted church na ito ay bumitaw sa'yo. Pero salamat nandun yung challenge na to remain faithful even to the point of death, because there awaits a crown of life, an eternal reward sa mga magsisipagtagumpay. Lord, sa panahon namin sa ngayon, to be a Christian, bagamat walang ganito na kalalagayan, walang ganong katinding persecution na it's taken life namin. Pero sa dami ng umaagaw ng aming atensyon, trabaho, pamilya, ang hirap. Parang kahirap maging Kristiyano. Kaya salamat, Lord, gisingin mo ang aming mga puso sa oras na ito. Gisingin mo yung natutulog naming puso. Natutulog naming isipan na hindi nakafocus sa'yo. Help us to bring back to where we have fallen. Help us to remain faithful to the end. Maaaring hindi kami nakikita ng maraming tao anong pinagdaraanan namin, pero you know, nalalaman mo ang pinagdaraanan namin. Hindi kami napapansin
ng mga taong pinaglilingkuran namin o ng mga leaders namin. Pero kilala mo, nalalaman mo ang lahat ng ito. And you have a reward for those who will persevere and overcome. Lord, you know each one of us right now. I pray, Holy Spirit, to speak silently to their innermost being, to their hearts, to all of us. Make yourself known. Help us to know where we are now in our walk with you. Kausapin mo kaming lahat. Dahil kilala mo kami, alam mo how to minister to us. Alam mo how to speak the word to us in a very personal way. Lord, sa mga nabibigatan ang kalooban, sa mga may mga challenges, Panginoon, let your Holy Spirit speak to us, minister to us. And there's only one thing that you want from each one of us: to continue in our relationship with you, to remain faithful until such a time na kukunin mo na kami, Panginoon. Lord, SBC Church, I pray, patuloy mo itong tulungan to do what you want us to do. The people, the leadership, the membership, pagkaisahin mo ang aming layunin na naka-anchor sa iyong word, Panginoon. It's not about us. It's not about any one of us. It's about your purpose. It's about your commission na iniwan sa amin, Panginoon. Ama, hayaan mo po. Hindi kami malinlang ng kaaway. Na talagang we will continue, Lord God, yung pinasimulan mo, na ipinasa mo at iniwan sa amin. And that is to finish the Great Commission. Pero mahirap gawin ito kung kami mismo dito sa loob ng iglesia ay nandun yung panlalamig. Nandun yung the tendency to be unfaithful sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw po ang humawak sa aming lahat. Ikaw po ang manguna sa aming lahat. Lalo na, we are on the last quarter of the year. We need a glimpse of your purpose. The glimpse that what you want us to do for the next year, for the next several years, Lord God. Salamat. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, dakilang Diyos, just continue with the work of your Spirit in us. Hallelujah. Salamat. And Lord, hayaan mo rin sa oras na ito na ilipa po namin ang PGL number 24. Maraming team from SBC, maraming candidates. Dalangin ko, Lord God, yung patnubay at gabay mo na talagang during the PGL, ma-refresh ang bawat isa at mabigyan ng panibagong determination to live what you want us to live, O God. Bless all the IGM team from US, from Korea, na dadalo, na magsiserve, Panginoon. Dalangin namin na your traveling mercy, your protection, O God, your strength ang mag-sustain sa kanila. Gayun din lahat ng Pinoy team members all over the Philippines, O God. Hayaan mo rin ang pag-iingat mo ang sumaaming lahat. Lord, lahat ng candidates, prepare their hearts upang sa araw ng PGL, sa 3 days, O God, ay talagang mapagpala at mapuno sila ng iyong banal na presensya. Lord, let the great provision as well ang ibigay mo sa amin na hindi kami kukulangin kundi mag-overflow pa yung blessing. Thank you for all the hands that provide, that
you use, O God, to provide, to support this PGL 24. Salamat, Ama. Sa umaga rin ito, we remember our people, wherever they are, na may challenges sa buhay. Continue, Lord, na makapag-minister ka sa kanilang mga buhay. Patuloy namin dinadalangin na may karamdaman si Brother Willie and the other people, Lord God, si Brother Emil. Hayaan mo, Lord, na talagang maranasan nila ang healing touch mo. Yung pag-strengthen mo, Lord God, sa kanilang mga katawan. Pagpalain mo sila at ibangon sa lahat ng ito, ng karamdaman. Salamat. Kaya sa umagang ito, we just want to give you all the praise and all the glory. At as we, Lord, na sa pag-alis namin sa lugar nito, hayaan mo po muli, sama-sama po namin tanggapin ang pag-ibig mo, aming Diyos Ama, ang mayamang biyaya mo, Panginoong Hesukristo, at ang patuloy mong pagsama at paggabay sa amin, Banal na Espiritu. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen and Amen. God bless everyone. So, take time to bless one another. Speak forth the blessing to each one. And keep us in prayer. There are just 1 week to go and PGL 24 na.